we have to remember na yung rights of private citizens po is also a constitutionally protected right po yan under the Bill of Rights. Yung right to privacy natin, meaning bawal po against unreasonable searches and seizures yung ating right to privacy. Okay? And if it involves fundamentally protected constitutional rights, ang nag-a-apply po dyan is the strict scrutiny test. It means na yung government po, yung may burden na dapat i-explain nila sa taong bayan na hindi illegal at hindi unconstitutional yung ginagawa nila. Diba? At yung nangyari po, like what I've already explained, there was selective justice. Therefore, that is grave abuse of discretion. Consequently, that is unconstitutional po. So that is my message for today. Thank you. Attorney Danao. Magandang umaga po. Good morning. I just want to address, no, because ito po yung parang mainit na issue, no, dun sa 6 billion. No? So, you can quote me on this, no? Attorney Carpio said that the 6 billion is fake and a lie. Okay? Wala siyang ganong pera. Okay? You can quote Attorney Carpio on that. It is fake and a blatant lie. Kumbaga sa Tagalog, marites po yun. Ha? Marites lang, chismis. Okay? Dahil ang ginawa po ng AMLA, kung babalikan nyo po, sinasabi na transaction value. Di ba? So yung total amount ng mga transaction, inad-add nila. No? Nagdag, withdrawal, deposit, running balance. Para po ma-explain ko po mabuti, meron po akong sample dito. Okay. Di ba? Sa bank account nyo po, di ba? Sa libreta, passbook, meron pong entrada dyan, di ba? Una, yung credit or deposit, di ba? Tapos pangalawang entrada, merong debit o withdrawal. Okay? Is pangatlong entrada, merong balance, running balance. Okay? Kunyari, sa example natin na to, okay? Nag-initial deposit ka ng 100 pesos. Okay? So, sa kaliwa, andun yung credit. 100 pesos. Kulay green. Siyempre, ang balance mo, yung first slide. Yan, okay? So, yung green, nag-deposit ka sa left side. So, ang balance mo sa kulay blue, 100 pesos kasi nag-deposit ka, di ba? Okay. So, next transaction, winidraw mo yung 100. Okay? So, papasok yan dun sa debit, kulay pula. Siyempre, winidraw mo yung 100 mo, ang balance mo 0. Di ba? Tapos, the next day, nag-deposit ka ng 50 pesos. Diba? So, nasa left side yon yung kulay green. Siyempre, ang balance mo, 50 pesos. Kulay blue. Okay? Tapos, nag-deposit ka ulit ng 50 pesos the next day. Okay? So, ang balance mo na ngayon, 100. Nasa kanan, di ba? So, ngayon, yung balance mo sa 100 na yon, winidraw mo ulit, 100. Yun, nasa red. Siyempre, 0 balance ka na. Okay? So, ang ginawa nila, number of transactions. So, ilang transaction yan? Una, nag-deposit ka 100. Isa. Pangalawa, nag-withdraw ka 100. Dalawa. Pangatlo, nag-deposit ka ng 50 pesos. Pang-apat, nag-deposit ka ng 50 pesos. Pang-lima, nag-withdraw ka ng 100. So, total transactions, 5. Okay? Ang total transaction value nun, i-add mo yung 100 na dineposito mo, add mo yung 100 na withdraw mo, i-add mo yung 50 na dineposito mo, i-add mo yung 50 na deposito mo, i-add mo yung 100 na withdraw mo. Pag tinotal mo yan, 100 plus 100 plus 50 plus 50 plus 100, 400. So yun ang sinasabi lang, transaction value. Pero sa totohanan, ang balanse mo, 0. Di ba? Ay hindi nila sinasabi yun. Hindi nila ina-explain na nang mabuti sa mga tao na yung number of transactions mo at yung total transaction value ay magkaiba sa actual balance niyo. Diba? Tignan niyo po yung libreta niyo. Magkaiba po yung transactions sa balanse. Okay? So, ibahin natin. Gawin natin kunyari para mas makita natin sample. Okay? Kunyari, mag-umpisa tayo sa 1 million. So, ganun din yun. Diba? 1 million, deposit. 1 million, withdraw. 500,000, deposit. 1 million, deposit. Withdraw mo ulit. Okay? So, sa ganitong example din, di ba?
5 transactions, pero ang total transaction value mo 5 million. Pero zero balance. Di ba? Eh kung ito, tinimes mo ng 12 months per year. Diba? So lalaki yung transaction value mo. 5 million times 12, 60M. Di ba? So 60M daw ang kabuuang transaction value mo sa isang taon, pero ang balance mo, zero. Di ba? O sa isang taon lang yan, 60M. Eh di ba ginawa nila ilang years? 20 years. So 60M times 20 years. Tadaan! 1.2 billion. Di ba? So 1.2 billion daw for 20 years. Sample lang to ang transaction amount. Pero ang posibleng balance mo is? Zero. Di ba? Hindi nila in-explain yun eh. Kumbaga, parang ginawa nila, pinaniwala mga tao na meron daw 6 billion, pero hindi na piniliwanag paano nila nakuha ito. Di ba? Half-truth eh. Talaga propaganda. Parang, kunyari, ganito yan. Meron kang kaibigan ng high school, nagalit ka, di ba? Nakita mo yung asawa niya sa hotel. Di ba? May kasama sa lobby ng mga kaklase, mga kaibigan sa opisina, lalaki, babae. Tapos, nakita mong lumabas kasama yung kaklase ng lalaki. Eh, galit ka dun sa asawa niyang, kabro mo nung high school. Kinaalat mo sa G-chat, sa group chat nyo. Uy, nakita ko yung asawa mo lumabas sa hotel kasamang lalaki. Diba? Pinost mo sa group chat nyo. Anong lalabas sa ibang tao? Diba? Nakita mo yung asawa ng kaklase mo na kasamang isang lalaki. Half-truth, di ba? Kasi totoo naman, may kasama siya, pero hindi niya sinabi na andun siya dahil may meeting sila ng ibang tao. Di ba? So, ganun po nangyari dito. Iniwan lang nila sa ere na meron daw 6 billion, allegedly pero hindi naman nila sinabi kung paano nila nakuha yon. Di ba? Pero kung titignan niyo po yung report na nakuha rin namin sa social media, kung busisiin niyo po yung report na yon, meron po doon nakalagay doon sa bandang dulo na yung may 2 billion doon na sinabi ng BPI, system glitch. Nagkamali po ang BPI. Ay hindi dapat 2 billion yung andun sa amount na yon. Diba? So yun pa lang ba't hindi nila sinabi yun? Diba? Kasi gusto lang malantad sa tao na ang laki ng pera, 6 billion. Diba? Pero sa sample natin, posibleng zero amount na ang transaction value ay hindi ibig sabihin yun din ang pera mo sa bangko. Yun po ang gusto naming ipalahad. And as I said, Attorney Carpio vehemently denies the 6 billion. It is fake and a lie. Kung baga sa panahon ngayon, marites po yan. Thank you. Attorney Bayon, please.